Kalambuan, dalaghanan, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, dalaghanan. Higaming adlaw nyo alagad, Saudi Chato diri sa Tulumanon, Kalambuan, Dalatanan. Kinisa pa inyong higalas kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan, Dalatanan, gamatod sa mga importanteng informasyon, mga isyu butang lungsod doon nga ikaw, kitang tanan, adun ay kalambigitan. Busa karong adlaw, kumusta at mga kaigsunan din siyudad sa Davao sa Tibok Region 11. Sa Macau sa Nasab, atong dinapit kibisita at pinalanggang congressman sa mga distrito, Congressman Carlo Grales. Sir? May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, uga sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programa, may adlaw niyong tanan. Okay, Sal, sa mga kaigsunan, sama sa gihapon, no? Makisayad ta kay Congressman Carlo kung unsa katong iyang mga gibuhaton karong panahon sa break sa Kongreso, no? Ug hisgutan po nato ang umaabot nga State of the Nation Address 2014 ni Presidente Aquino. Yantong niaging episode, wala natong matiwas, no? Ang pending bills diya sa nakabinbin diya sa House Salts atong hisgutan pagbalik karon siguro, no? Unya, siyempre, balikan nato itong mga pangutana sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Salts. Congressman Carlo Grales, mahuman na lang ang inyong bakasyon. Apan mura og wa gid niyo kita nga nagbahulay si Congressman Carlo Grales. Sige lagyapon og tuyok-tuyok din sa unang distrito ni Ciudad sa Davao. So may sekreto ang anaa kang Congressman Carlo Grales ug asal mo ginakuha imo kusog para ninita. So ba nato? Vitamins. Dili ako manggod para kanako, siyempre importante kaayo na kining break sa Congress, dili man ingon nga break ta sa atong trabaho. Siyempre, kining mga panahon na wala mi session, akong ginagamit ning maong panahon aron makatuyok ta, makaadto ta, makabisita ta sa atong distrito, sa atong mga barangay, sa atong mga purok. Unya, ginagamit po nako kining maong panahon aron makig-istorya ko, makig-dialogo ta, makig-istorya ta sa atong mga katawhan ug mag-implement sa mga programa, mga proyekto nato. Ako magod para kanako lisod ka nang ingon na kung break ka diri ka magtrabaho. Para kanako trabaho lang maghihapon ang gani mas importante nga trabaho kining ginatawag na district work. No? So basta break, district work gid na siya. And ang buti pa sabot sa district work is ato kita sa atong distrito, mabisita kita sa atong distrito. Maulaw magud ko na moingon na dili talaga trabaho, maulaw ko na naga-break ta, murag dili ko kuan anad ni ana. Basta na ay panahon na makabisita ta, maka-istorya ta, maka-discuss ta, maka-implement ang mga project. Ako nang ginagamit ang mong higayon. Kay gibutang ta sa katungdanan aron mo serbisyo ta. So para kanako serbisyo ta, hilabi na kining mga break, no? Kay siyempre pag sugod na pud balik sa Congress, busy na pud sa Manila. No? Although every weekend nagauli man kita diri aron makabisita na pud balik sa mga barangay, no? So mo na for me kanang mga congressional recess, mga break sa Congress should not mean na dili ka maglihok, kundi dapat ang mensahe or ang maong higayon dapat gamiton para sa district works nimo. Sa mong pagkabatan-on Congressman Carlo Grales, nitong high school ka, aktibo ka sa sports, kundi gid mo sayop. Nagkabaton manggug kag taas nga resistensya Congressman Carlo Grales. Di ba alalin ning sige tuyok-tuyok sa sinto o mayon na to 54 ka barangay diri sa unang siyudad sa Davao, Congressman? Sa sports, ako tingali sa itong, siyempre, bata-bata pa ta, engage sa sports, basketball, badminton sa una, soccer, football, o kining baseball, usahay. Karon hantod karon kung naay panahon, basketball tagamay, usahay, pero ang problema is kanang pagpangitag panahon. Kay mao lagi na para kanako ang kuan magud ang focus ug priority nako is ang atong constituents, ang atong constituency work ug ang atong trabaho as kongresista ug representante. So usahay kung makapangitatag oras basketball usahay ana lang. Hilig ni si Congressman Carlo Upog na sa Pusog Salts kay gani daghan ang nakasaksi sa iyang pagtambong dito sa usa ka event no sa Ateneo de Davao.
Congressman, o katong pagtambong nimo sa football event. Nangutana lang ang katawhan kung naglambigit ba daw niyang imong pagbisita dito sa football event sa Ateneo sa World Cup fever karon sa nahitabo sa atong Actually, murag ingon ana, no? Event to siya, katong pag adto na ako sa Ateneo, event to siya sa akong misis, ug sa Habayanas, ug sa Ateneo de Davao University, athletics club or athletics division. So naa sila'y programa, naa sila'y tournament, na all-women's tournament na gisponsoran nila. Unya, siya pag-iimbitahan ta na kita ang mag-official kick-off dito and mag-declare sa Games Open. So aging pagsuporta na lang po na ako sa akong misis o pagsuporta sa sport of football, hilabi na para sa mga kababainhan. Niyato ko dito. But I think the program was really intended nga sabay gud sa World Cup, no? But except that kini siya all women's. So na ay category niya na 12 and under, na ay category na 14 and under, and na ay category na 16 and under, na ay category na open women's tournament. Pero puro football, puro soccer ang gidula nila dito. Okay. Hisgutan ng football, World Cup, o i-appeal na lang nato ning Philippine Ascals, Congressman Carlo. Sa tanaw nimo, angay ba makakuha og kining dugang suporta gikan sa gobyerno ang dula nga football, Congressman? Well, football and ang tanang sports actually dapat suportahan gayud ni sa gobyerno. Kay para kanako sa ang sports program ang gud, ang importansya ang pagsuporta sa sports program is una sa tanan, kung kinsa man ang mahimong national athletes nato makakompete sa mga international sports competitions. So, mahimong national pride nato kung mudaog ug magmalampuson ang ilang kampanya sa mga international competitions. So, mapasigarbo nato na sa tibok kalibutan na kining atong mga national athletes makakompete gayod. Gani para kanato mga Pilipino na very sports-minded kita, medyo sense of national pride ka na kung naatay mga athletes na magmalampuson sa ilang sport, sama ni Manny Pacquiao, no, si Paeng Nepomuceno, si Efren Bata Reyes, di ba? So kining tanan nato mga Filipino athletes, kung mag-excel sila sa ilang sport, makahatag og national pride para kanato. Gawas niya na importante na ginasuportahan kini sa gobyerno because masuportahan po nato kining kampanya nato na yes to sports, no to drugs. So mahimo silang ehemplo para sa mga kabataan na atong mailikay sila sa mga daotang mga bisyo. Gawas niya na para kanako ang sports development program dapat magsugod gid sa grassroots level development, no? So sa ato pa dapat ang atong mga sports competition susama sa palarong pabansa ginagamit nato na siya para sa talent identification of mga bag-ong mga national athletes or kanang mga potential na mahimong national athletes nato. Then pagkahuman sa talent identification, dapat isulod nato na sila sa national pool. Then pagsulod nato sa national pool, dapat ang tanang benepisyo dapat na atong ihatag kanila. Hilabi na kung medyo bata-bata pa ni sila, appeal dapat sa benepisyo na makuha nila ang libreng edukasyon. Kaya para kanako, kung masulod ka sa national pool, dapat matagamtaman nila ang full support gikan sa gobyerno. Na alagaan sila sa gobyerno, at timanon gina sila, even when it comes to their allowance, their education, their board and lodging, ug ang pamilya sa mga atleta nato, dapat suportahan gid nila ug sakto. Now, pag nasulod na sila sa national team nato, and then makakompete sila, kung mudaog sila, then good. Sense of national pride. Mapasigarbo nato na mapakita nato sa tibok kalibutan na ato gid kinasuportahan ang atong mga national athletes. Pero kung dili po sila magmalampuson sa ilahang international campaign or sa international competition, sa pa yan, walay problema. Ngano? Kay at the very least, nag-invest po ta sa edukasyon sa atong mga national athletes. No? So it's also one way of supporting ang atong mga kabataan, kabatanunan, na kung suportado sila sa gobyerno, at least matagaan sila og maing kaugmaon. Whether or not magmalampuson sila sa mga international competitions, at the very least, kung nasuportahan nato ang ilang edukasyon, kaya ang athlete ba, ang prime sa athlete, kanang kung bata-bata pa. So what is the future of the athlete kung dili nato sila tagaan og saktong edukasyon? So to me, it's more of
pwede natong i-appeal ang talent identification, ang athlete development, and education. So that at the end of the day, panalo pa rin tayo because our athletes are well-trained, our athletes are well-educated. So, it's also one way of giving back to the youth sector. Kaya diha man gyud ta magkuwag pool nato gikan sa mga kabataan. So for me, dapat ingon ana ang pagtan-aw, no, ang trato nato, ang gobyerno ba, ang pagsuporta nila sa sports program. Usahay man good, mingon sila sports sama ng sports, no. Yeah, but if you have all of these national athletes na tagaan nimong saktong edukasyon, saktong training, it will also redound to the benefit of the country in the long run. Para kanako. May kalabutan gyapon sa kadaghan sa imong gibaton Congressman Carlo Grales sa tulo sa inyong brick house, Congressman. Kini bang nakikpulong ka di pa lang dugay sa usa ka patigtigom ang Scientific Convention of the Philippine Association for Plant Tissue Culture and Biotechnology. Unsa man ang maong nga patigtigom di ay Congressman Carlo? Kuan ni sila sama-sama ngingon mga scientists ni sila na ang ilahang ang concentration ng study nila is plant tissue culture and biotechnology. So every year nag-ato sila sa naga-convention na sila, no, sa laing-laing area, no. But this year diri na giheld sa Davao City. And then gi-invite ta nila mahimong guest speaker. So nagkwanta dito, i-attend ta dito. So puros mga scientists but mostly in the field of katulagi plant tissue culture. So sa lakto da pagkasulti sila ang naga-research kung unsay mga pamaagi unsa paggamit sa plant tissue and biotechnology aron ang atong agriculture mas ma-develop nato, no, either rice or corn or whatever kind of plants, but mostly diha geared towards agriculture and food production. Matong dito sa akong speech ingon ako na we need more scientists for the Philippines. Importante kay kana siya. And akong masabtan kini kay gikan man pug ko sa Philippine Science High School. So nasabtan ako ang importansya na mag-develop kita og mga scientists. Ang problema lamang is kadaghanan sa mga scientists nato naga-adtog laing nasod, no? Tungod kay dili kaayo suportado ang mga scientists nato diri ug dili kay dako ang income or ang sweldo or ang madawat nila. And the reality is mas dako ang sweldo sa laing nasod. So katong mga scientists nato na nasa Pag-asa or nasa PhilVox or nasa laing gobyerno ahensya sa gobyerno o departamento sa gobyerno, mapugos sila na moadtog laing nasod. So akong mensahe lamang is na hinapaunta na magpabilin sila diri sa atong nasod and to help our country, especially when it comes to food production, which is very important, no, kay nagadako ang atong population and importante kayo ang ilang trabaho na for food security na mapanatili nato ang seguridad sa atong mga pagkaon, hilabi na dinhi sa atong nasod, and in the future na maka-export pud ta og mga pagkaon sa langyaw nasod. Dito sa Barangay Bago Playa, nakita po ka sa katawhan nga mitambong si Congressman Carlo Grales sa graduation. Unsa ba nga matang sa graduation ay Congressman Carlo? Dito sa Bago Playa, katong graduation na atong gi-attenan was katong sa basic welding, no. Last month naka-graduation punta sa Bago Playa, naghatag ta og skills training sa plumbing, NC2. Last month to siya. Then this month lain na pod, welding na pod ang atong gihatag nga training dito sa Bago Playa. So para kanako importante man kini maghatag kita og mga livelihood training para sa matag barangay nato ug sa atong mga constituents na nanginihanglan ani kay para aron matagaan nato sila og tsansa og higayon na makatrabaho sila ug makapangita og maayong trabaho. Kay mao lagi kana ang challenge para sa atong mga kabatan-unan hilabi na is gusto lagi sila mantrabaho pero wala sila kay balo. Gusto sila mantrabaho pero wa man sila skills. Unya kaduha, gusto man sila magka-skills, makakaton og skills. Gusto sila nga makakaton og mga ingon ani mga livelihood pero wa man pud sila ikabayad.
mao nang pinaagi sa atong programa atong ginahatod dito sa barangay mismo nga libre ang atong training kay para makakaton sila og libre ug pagkahuman nila graduate mas dako ang tsansa na makapangita silang trabaho. Hilabi na nga chairman kita sa Labor and Employment, usa kini sa mga priorities nato na maghatag kita og employment. Pero unsa man ang pagtabang nato sa employment kung wa po'y kaybalong atong mga kabataan. So, diri ta magsugod sa kaybalo, sa kaalam, sa pagtudlo nila before sila maka-adto sa employment. Ug mao kanang ginabuhat nato sa tanang barangay dinhi sa unang distrito. Dito po ka sa usa ka assembleya sa barangay dito sa SIR, no? Congressman Carlo. Mutana lang ang ubang katawhan nga nakasaksis mo nga tuwa ka dito kung unsa daw ang na dito sa mga assembleya. Sa SIR, syempre sakop pa na siya sa Barangay Bukana 76-A. And then sa Bukana, bag-uhay lamang na sila nag-celebrate sa ilang araw ng barangay. Motong mitambong ta dito, tungod kay gi-invite ta sa pag-award sa mga prizes sa katong mga nakadaog sa mga pasundayag, mga contest nila dito sa Bukana. Sa pagsaulog sa ilang araw ng barangay. So, apila dito ang hiyas ng barangay, ang ginang ng barangay, ang bangkarera, ug katong uban pa mga basketball, volleyball tournament nila, ug uban pa mga padula nila dito. Motong ingon nako nga maayo kini kay naagi formal na awarding ceremony. Kay usahay ba dili malikayan na usahay ma-issue ba ang barangay kay pagkahuman sa araw ng barangay murag wala na tong awarding, mawala ang awarding. So, mag-question ang katong mga katawan, asa na adto ang premyo. Diba? So, pinaagi sa usa ka awarding ceremony, makita gyud no? Very transparent ug accountable ang barangay. Nakitan gyud dito na gitunol gyud ang mga premyo. Kay usahay baya na no, dili malika na ay mga barangay na murag dili na makaabot sa mga ang katong ang mga premyo dili na makaabot dito sa katong mga daog. Nya kung nay mag-question moingon na sila, hindi nadawat ato nila. Mao tong ang gibuhat sa Bukana is open sa tanan, kitan sa tanan kini ang tinuod na midaog siya gyud mismo ang midawat sa iyang premyo. Which to me ingon lagi nako maayo kay transparency and accountability importante kayo para sa usa ka barangay. Okay. Sal, sa mga kaigsunan, daghan pa tag isgutan no sa atong pagbalik, atong isgutan ang umaabot nga sunan ni Presidente Aquino. Ay lang maghawa kay mo balik dayon ta. Kalambuan, Dalagmana. Ako si Lorena Nacenas, 24 years old, taga-barangay Jacinto Araolio. Og niagto ko din para mangitaw kapalala na ako. Last 2011 ko ni-graduate og college. Then after ato, nakatrabaho ako relate sa kong course. Tapos pag-abot ng 2012, murag 1 year po ko walay trabaho. Nagapangita ko, wala joy ka nang maabutay. Tapos gitap ko sa mga silingan na naaday job hiring din sa Bangkal. Broken family me. Tapos ikaduha ko sa among magigsoon, bali upat mi kabuok, kaduha ko. Ako lang po yung babae. Nya ako lang po yung una nakagraduate og college. That's why karon kay tugod nakatrabaho na ko, kay na on the spot na ako karon. Paningkamutan ako na makatrabaho kong tarong o makatabang kong sa kong pamilya, lalo na sa akong igsoon. Daghang salamat sa job fair ni Congressman Carlo Negrales ug tungod niya na ko'y trabaho. Ako dahil si Lorena Nacenas, nana ko'y Kay. Ako dahil si CJ Camia, taga Green Hills Solutions. 29 years old, nana ko'y kuhan, nana ko'y asawa, duha akong anak. Nagtrabaho ko as a service crew before sa Jollibee, sa SM, Bagger. Karon hired ko sa abroad, sa Canada, as a nursing. Thank you kay Carlo Nograles. Because sa iyang kuhan, sa iyang program na nakatrabaho ko sa abroad. Magkapro ko kay gusto ko akong sweldo. Kay dili man kaya ang sweldo diri. So, napag-isipan ako na mag-abroad. Experience ako pag-apply diri, okay man kayo, masikasa man kayo ang mga staff diri, ila na yung guide kung unsa yung buhaton. Daghang salamat kay Congressman Carlo Nograles, tungod siyang job fair, nana ko'y trabaho,
Ako si CJ Camia, karon na ko'y K. Kalambuan Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, atong isgutan karon ang umabot nga State of the Nation address ni Presidente Aquino. Ug ang unang pangutana, Congressman Carlo, murag excited kay ko sa State of the Nation address nga i-deliver ni President Aquino, no? Karong umabot nga July 28. Matod sa uban nga mao kuno kini ang pinaka-interesting nga suna ni Pinoy. Ang pangutana kung muyon ka ba sa maong obserbasyon, Congressman? Tingali tungod kay syempre ginaatangan sa mga tao ang may tungod sa tingali sa issue sa DAP, di ba? Ug sa issue sa impeachment. No? So naay gamayng drama naay gamayng drama ang nahitabo karon sa atong political scene. Ang senaryong political dinhi sa atong nasod, and dunay mga issue karon na ginahisgutan. So mao ni ang ginaatangan tingali sa mga tao, no? So kung unsa ang ikasulti pod ni Presidente Aquino diha sa mga issues or mga hot issue karon. Gani dili pa lamang dugay, di ba? Naghatag siya sa iyang televised address aron tubagon na niya katong issue sa DAP. Ako ang duda nako is gihimo to niya kay para tungod kay natubag naman niya ang mga pangutana or ang issue sa DAP, dili na niya kinahanglan isulti pa na og balik karong SONA. Dili ba? Pero or tingali gisulti niya to sa televised address niya ang mga yang katubag niya ng DAP nga issue kay para may bawaan niya kung unsay reaction, and then didto na niya tubagon sa SONA ang kung unsa pay mga nabiling mga reaction. But in any case, ginaatangan or atangan karon sa ato mga katawhan ang iyang State of the Nation address tungod kay syempre na may mga pangutana o na mga issue ang nabilin o kinihanan niyang tubagon, o syempre na ay gamayng samok or naga question. So there are murag na yung mga hanging issues, and ginaatangan karon sa mga tao sa katawhan kung makaangat ba ang atong presidente, maka-rise above ba siya dito sa mga issue karon, mga hot issues karon na migawas din sa atong political scenario. Okay. Ang July 28, 2014 nga suna, mo ning ikalimang suna ni Presidente Noynoy Aquino, Congressman Carlo Nograles. Nasubay ba nimo ang gingon nga doon na ba kay mga kabaguhan o paglambo aning ikalimang suna sa Presidente, Congressman? Well, tanawon nato no. Gikan sa 2010 mao ni ang pinaka-primero niyang State of the Nation address. Bag-uhay lamang siya atong nakalingkod, bag-uhay lamang siya nakadaog sa last 2010 elections. So, syempre, ang State of the Nation address niya ato murag introduction sa iyang termino or pagkapangulo sa iyang administrasyon. So, diha pa lamang sa iyang State of the Nation address sa 2010, ang pinakauna niya, naghatag dayon siya og ang iyang SONA, ang tema sa SONA niya is ang kalainan sa daang matuwid sa dito sa daang baluktot, di ba? Mo to ang tema sa iyang SONA. Mao ni ang daang matuwid kontra dito sa daang baluktot. Ang kinaraan nga daang baluktot dito sa previous administration. Unya, nakaingon siya dito, actually gibalik niya dito sa televised address niya na during the 2010 time na pagsugod niya, ang budget sa gobyerno was I think 1.8, no, butang na to 1.8 trillion. Pero ang paglingkod niya, ang nabili na lamang nga kwarta sa kaban sa gobyerno was only 6% dito sa 1.8 trillion ang nabilin. So, ug ingon siya na diha pa lamang, bag-uhay lamang siya nakalingkod, pero daghan na silang nadiskubrihang mga anomalya, matud pa niya diya sa
DPWH, diha sa NFA, sa Department of Agriculture, ug hilabi na katong mga government-owned and controlled corporations. So gi-highlight niya na mao ni ang daang baluktot, kami karon ang daang matuwid. Mao na. So mao na ang tema sa primero niyang SONA. And of course, gi-discuss po niya dito ang priority legislation niya. Tungod kay wala na ikwarta ang kaban sa gobyerno, umaasa siya sa public-private partnerships or ang PPP projects aron masugdan kini mga priority projects. Unya gihisgutan po niya dito na ang priority niya ng iyang administrasyon is Mindanao Peace. Okay, umana to. Pag-abot sa 2011 SONA, nag-ingon siya dito na mao ni ang SONA niya sa Wangwang, di ba? Na kahinumdum mo ato, mao ni ang tema sa 2011 is Wangwang. Nga walaunan niya ang Wangwang sa iyang administrasyon, no? Sa pagdumala sa iyang administrasyon, mawala na daw ang Wangwang sa DPWH, sa Department of Agriculture, sa ubang pa mga GOCC o ubang pa mga ahensya sa gobyerno. Then ingon siya dito nga diri sa 2011 budget mag zero-based budgeting ta. Ingon siya. So buti pa sabot sa zero-based budgeting dili nila gamitong basihanan ang 2010 budget tungod kay katong 2010 budget naman na sa previous administration. So ang 2011 budget magsugod sa zero-based budgeting sa ato pa start from zero. So kung unsa bay nang kinihanlan sa atong gobyerno, unsa may kinihanlan sa atong mga katawhan, diha gyud mao gid na ang atong ibutang sa atong budget. Kaya makainomdom ko ato na gipagawas na po niya ang mga ubang mga anomalya sa DPWH, katong overpriced coffee sa Pagcor, isgutan po niya dito. And then I think that was also the SONA na gikuan niya gicongratulate niya or gipanganlan niya ang bag-ong ombudsman, si Conchita Morales, no? And then that was also the time na mihangyo siya nga ipapospone ang ARMM elections. No? That was the SONA gipapospone niya. So pag-abot sa umano to 2011, pagpatak sa 2012 na SONA, ang tema niya ato was na kining sa 2012 SONA, ang tema niya is murag natagamtaman or naramdaman na ng taong bayan ang ang pagbago. And naramdaman na ng taong bayan ang kung saan iyang gipangsaysay sa previous two SONA. So ang 2010 SONA, 2011 SONA, pag-abot sa 2012 SONA, ingon siya natagamtaman na o natagamtaman na sa mga katawhan ang pagbago. Monto ang iyang tema. That's why itaas ang credit rating nato, ang stock index, stock exchange niabot na 4,000. Unya murag report card tong iyang tema, ang iyang SONA ato sa report card kung unsay mga achievements sa tanan sa DepEd, sa CHED, sa TESDA, sa DILG, sa DOTC, sa ARMM, sa DSWD, may 4Ps na siya, i-expand niya ang 4Ps, ang PhilHealth, i-expand po niya. So, report card to siya. Unya, ang ending niya ato was, dito sa 2012 SONA is, paingon na ta sa 2013 elections. So, murag aging kampanya na sad na kung kinsa man tong akong ginasuportahan, mo po dapat ang inyong suportahan kay aron kining mga natagkamtaman natong mga kabaguhan sa atong sistema mapadayon nato, no? Kung ang atong mga kaalyado ang kalingkod. So pag-abot sa 2012 to siya, pag-abot sa 2013, bago lang natapos ang 2013 elections, kay May man ang 2013 elections, ang iyang SONA was July of 2013, pasalamat siya. Ang tema is pasalamat, tungod kay daog ang tanan niyang mga, di ba, ang tanan niyang mga pang-endorse. Hilabi na sa Senate, na ingon nila na ang sa top 10 sa Senate, siyam sa top 10 sa Senate, mga gi-endorse niya. So, proof daw to siya, na ebidensya daw to siya na ang mga ating katawhan na pagsalig kaniya. Then, he talked about again, kining mga report card lagi, kung sa mga achievements nila, etc. gikan sa usa ka ahensya up to sa katapusang ahensya. And then,
ang i-submit niyang budget that time was 2.268 trillion. Unya ingon siya na ang budget will make sure na ang tanan nato mga projects, ang tanang mga benepisyo maadto gayud sa katawhan. And then ang ending niya ato sa 2000, ang last sona niya, ang ending niya ato is paingon na ta sa 2016. So what after 2016 ingon siya niya. Ingon po siya na pero na nararamdaman na ng tao ang kabaguhan, di ba? Ang pagbabago, and that eradicated na daw ang corruption, and magpatuloy tayo sa Daang Matuwid. Ayun. So I think this SONA, dapat ang tema niya was the same thing, no? Punta na mao niya mga achievements nato, mao ning nahatag nato, husto ning atong Daang Matuwid, ug mao niya ang resulta sa Daang Matuwid. Ang problema lamang is katulagi siguro wala ma-anticipate na magawas ning DAP. So karon igawas ning DAP issue, and I think what they're trying to do is dili nila gustong i-appeal ang DAP issue sa SONA. Pero ang problema magod is tungod kay hot issue kay siya, I think dili malikayan nga kinihanlan tubagon lang gihapon kining DAP issue diya sa State of the Nation address niya. Okay. Diskutan ng Bangsamoro Bisiklo charter change og sa kontrobersya sa DAP, Congressman Carlo Nograles, asa ka nini ang tagaan og gibugaton sa presidente at tulo niya sa pagpulong karong July 28 sa Kongreso, Congressman Carlo. Well, ang tanan pwede man yang i-appeal dito sa yang State of the Nation. Of course, sa kong ningon na ang DAP dili malikayan, no? For the mere fact dili malikayan ang DAP, for the mere fact nga ang nahimong kaugalian na kasi dyan sa State of the Nation address is usually gina-appeal niya sa State of the Nation address ang budget. Okay? Ang naging murag ang kaugalian sa administrasyon karon is during the State of the Nation address or shortly after the State of the Nation address, ginapasa na nila sa Kongreso ang proposed budget. So sa laktod ng pagkasulti, dili nimo malikayan ka na siya kay ang DAP is related sa budget manggod. The budget for putang nato for the 2015 budget related man gyud na siya. So in other words, diha sa State of the Nation address niya ang akong ma-foresee, no, is that at the very least kinihanlan dito sa SONA dapat at the very least isulti niya na kining akong isubmit na budget karon sa Kongreso is DAP free, walay DAP ug wa puy PDAF. Diba? Kay gideclare naman sa Supreme Court na unconstitutional ang PDAF. Unya gideclare naman pud sa Constitution na unconstitutional ang DAP. So karon tungod kay mag-submit na siya og bag-ong budget sa Congress, kinihanlan i-assure niya ang taong bayan, i-assure niya ang publiko na kining i-submit niyang budget sa Congress walay DAP ug walay PDAF. Pero bisan pa man walay DAP ug walay PDAF, i-assure lang gihapon niya na bisan wala ka ng mga item na DAP ug PDAF, matagamtaman lang gihapon sa atong mga katawhan sa tibok nasod ang mga benepisyo na dapat natong ihatag diha kanila. So bisan why DAP, dapat isulti niya na bisan why DAP ni, bisan why PDAF ni, padayon lang gihapon ng atong mga programa sa edukasyon, padayon lang gihapon ng atong programa sa social welfare, padayon lang gihapon ng mga programa nato sa health, padayon lang gihapon ng programa nato sa infrastructure. And we will make sure na transparent kini ug mas importante na tinuod nga matagamtaman sa atong mga katawhan. So I don't think it's in depende sa pag-angling manggod ani. But I don't think na dapat altogether likayan nimong issue sa DAP. Kinihanlan tubagon nimo at the very least by assuring the people na walay DAP o why PDAF diri sa pang budget. Sa Bangsamoro, importante pud kaayo nga i-discuss niya ang Bangsamoro.
hilabin na karon na mga haka-haka na nangiwas ng istorya na murag dili na daw sakto ang mugawas na proposed Bangsamoro law diha sa gipirmahan nila nga framework agreement. Di ba? Na yung mga istorya na nakig-meeting sila sa Kuala Lumpur pero dili daw maayo or dili kaayo, moderate lang daw ang developments dito. So in other words, after nagkapirmahan ng framework agreement, dapat na diri sa punto na isubmit na sa Malacanang ang draft proposed Bangsamoro proposed law diya sa Kongreso. So now, because this is a State of the Nation address, pagsugod sa July 28, pagsugod sa second regular session, dapat na assurance na okay, karon isubmit na sa Malacanang ang basic laws ng Bangsamoro kay daghan po na nagahula. Now, when it comes to charter change, depende na siya. It depends on him kung gusto niya i-tackle, kung dili siya gusto, depende na yan sa kanya. But at the very least, ang DAP ug ang Bangsamoro, kinihan lang i-appeal to niya sa zona niya. Okay. Congressman Carlo, kining 2014 SONA ni Presidente Aquino, mao kining pinakaunang State of the Nation address ni Presidente Aquino human natanggal ang PDAP no diya sa atong budget. Ang akong pangutana kung may sugutan pa kaha ni Presidente Aquino ang kontrobersiya sa PDAP ning umaabot ng SONA. Para kanako, ang dapat niyang isulti sa katawhan is ang iyang assurance na katong mga beneficiary sa PDAP sa una dapat dili malimtan sa gobyerno. O dili kaha ang mga daan nilang mga ginadawat nga mga benepisyo pinaagi sa PDAP dapat mapadayon ning ihatag no padayong ihatag sa gobyerno diha kanila hilabi na katong mga PDAP scholars nato. Kay sa una ingon sila na ang mga PDAP scholars siguraduhon nga ang mga PDAP scholars magpadayon lang gyapon sa pag-eskwela. Pero naaman tay mga PDAP scholars na nagreklamo na wala sila nakapadayon. So, in other words, since mao kini ang pinakaunang SONA na sama sa nungingon na nawala ang PDAP, dapat naay assurance gikan sa gobyerno, gikan sa presidente na ang katong mga PDAP scholars nato magpadayon sila sa ilang pag-eskwela. Hilabi na karon kay ang mga tao nangutana. Giwalan ang PDAP, giwalan ang DAP. Kanang tanan ang PDAP ug ang DAP naay kantidad kana, naay amount, naay dakong bilyones. 14 billion ang PDAP, 141 billion or 147 ang DAP. So dakong kantidad kana. Ang pangutana sa katawhan, asa na siya paingon? Siyempre, katong mga daang beneficiary sa PDAP, utana sila, kami di ay ang daan namong benepisyo sa scholars, sa katong mga medical patients nato, katong mga dialysis patients nato, katong uban mga sige nagapangayo og mga assistants gikan sa gobyerno. Dapat nay assurance na wa nay PDAP, wa nay DAP, pero kining tanang mga benepisyo mahatag lang gyapon. Okay. Congressman Carlo, tungod nining nakabinbin nga impeachment case batok kang Presidente Aquino, mas gustuhon ba nimo nga hisgutan ni Pinoy sa iyang SONA ang impeachment issue aron pud masayran sa mga kongresista o sa mga magbabalaod kung usa pa lang dagan sa unahuna ni Pinoy kalabot anang impeachment issue? Well, dili lang sa mga mambalaod, kundi ang katawhang Pilipino. No? Kay siyempre naay nakabinbin na impeachment complaint, siyempre na ay itemized ka na kung unsa tong mga pasangil nila kay presidente. No, diya sa SONA ni presidente dili kinihanan isa-isahon niya ang pagdepensa batok or laban sa mga pasangil dito sa impeachment complaint, pero siguro usa ka general statement na para malabanan, no, or unsa madepensahan niya ang iyang kaugalingon. Because dili malikayan nakabinbin ang impeachment complaint, ginahisgutan na kana sa taong bayan. So sa ato pa, usa ka higayon kini para kay Presidente Aquino na ipakita niya sa katawhan na ang impeachment complaint walay bisa or walay walay basis ang mong impeachment complaint. Dili manggod maayo ang mensaheng ginaingon nga walay pag-asa impeachment complaint tungod kay wala sila yung numero. Diba?
dili pwede magpabilin og ingon ana ang depensa. O sige lang, file lang mong impeachment complaint. Kay dili lang magyapon mo prosper ka na kay mas daghan mang mga kaalyado ang presidente diha sa Kongreso. So sa ato pa majority wins lang gihapon. Wala may majority. Bisan moingon ta 1/3 lang ang kinihanlan ninyo, dili lang gihapon ninyo makuha 1/3. So sa ato pa kumpiyansa lang tungod kay naamoy numero unya ang kalaban wala. Now dili na siya pwedeng magpabilin og ingon ana. No? Sa Congress siguro tingali pwede na siya. Pero para sa katawhang Pilipino, dapat madungog nila gikan sa presidente kung nganong walay bisa ang maong impeachment complaint. And that's why I think pag-abot sa sona ni presidente, dili na kinahanglan isa-isahon ang pagdepensa point by point. Dili usa ka a general statement lamang on why the impeachment complaint has no basis and the complaint will not prosper kay walay unod or walay kamatuoran or something like that. Pero hindi pwedeng pabayaan mo na lang ang mga issue. Okay. Sals, pugong-pugong sa imong pangutana, no? Mga kaigsunan na nagkainit ang atong isgutanan diya sa kalambigit niya ning SONA. Ay lang mo gawa kaysa atong pagbalik isgutan nato sa epekto sa mga issue ngadto sa kang Presidente Aquino. Ay lang mo gawa balik din ta. Kalambuan Dalatana. Ako si Michelle Anti Cruz, 22 anyos, nagpuyo sa Kilometer 8, Iniaga Village, Madina Pangit, Davao City. Ani ako karon kay nakadungog ko sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dako akong pasalamat kay na hard on the spot ko. Nana ko trabaho sa gawas. Gusto na ako magawas kay gusto na ako masustentuhan ako ang akong pamilya. Ako isa kami ninyo, nana ko'y anak. Gusto na ako matigaan akong anak ko, maayong kaugmaon. Maunang dako kay akong pasalamat. Isa ko ka-graduate nga vocational na TESDA NC2 certified kang attorney rapod Carlo Nograles. Maunang dako kay akong pasalamat sa iya kay daghan kay siyang natabangan labi na sa mga narin mga ingani nga job fair kay daghan kay tao nga walay trabaho o daghan siya ginatabangan nga mga tao. Kay Attorney Carlo Nograles, daghan kaayong salamat sir. Kay tungod sa imuha na anak ko'y trabaho, ako si Michelle Anti Cruz, na anak ko'y Kay. Ako si Francis Vic Macaron, 23 years old, taga Talosa, Talomo, Davao City. Gikan ko sa Manila, trabaho ko dito tulo ka tuig, niuli kong Davao kay nalayuan ko sa trabaho. So, nakadungog ko sa akong silingan na job fair karon diri sa Mabini. Akong gitisingan og adto, kay gusto lang ko makitag trabaho. Nga karon, na-hire ko na on the spot. Ay, salamat ko kay nana ko trabaho kay matabang ko sa akong mga ginikanan para makabalos ko sa ilang gibuhat sa ako na pagpa-eskwela. Sinsa ko mga manghod na lang, makatabang ko gamay. Daghang salamat sa job fair ni Congressman Nograles. Tungod niya na nana ko'y trabaho, ako si Francis Vic Macaron, ug karon nana ko'y Kay. Kalambuan Dalatana. Balik na sa itong programa ang Kalambuan Dalantanan, atong isgutan ang katong epekto sa mga issues karon no nga ato kang Presidente Aquino. Sals? Congressman Carlo Nograles, matod gani sa pinagkalahing survey, nikunhod daw ang pagtuo sa publiko o kaha ang public satisfaction rating ngadto sa Malacañang o sa Kongreso. Kaya bakang magic-magicon karong sa umabot nga suna sa presidente aron lang gyud nga may balik kani ang pagsayig sa katawhan sa administrasyon, Congressman Carlo. Magic-magicon mga Salamang ka. Dili man tingali pwedeng magicon ka na sa usa ka sona. Ako manggod para kanako ang tao manggod dili pwedeng kutob na lamang sa sulti or sa pulong
ang mahimong basihanan nila sa ilang satisfaction sa imuha or trust rating sa imuha. Siyempre, ang basihanan sa katawhan is kung naabay sila'y natagamtaman, na benepisyo or nadawat na bisyo or naba sila'y nakitaan nga kaayuhan gikan sa gobyerno. Mauna ang mahimong basihanan. So, sa ato pa, sa lakto na pagkasulti, ang akong ginaingon is dili importante ang importante pero dili inana kay importante ang kung unsay isulti sa presidente siyang sona. Mas importante sa katawhan kung ang tanan niya bang gipang sulti sa sona iya bang tumanon. Diba? Kay dali naman mo ingon na gikan karon ang kwan diri ang mga programa atong ibubo ani mas makakuha ta og gwapong resulta sa survey kung buuan gyud og sakto sa gobyerno ang mga proyekto, mga programa paingon sa tanang dapit sa atong nasod. So sa ato pa ako ikatambag no is kung gusto gyud nato nga mayangat na pud nato ang survey results sa administrasyon, kinihanglan i-double time gyud nila ang mga programa, mga proyekto sa gobyerno, ibubo gyud na nilag sakto sa tanang mga nanginihanglan, no? Hilabi na sa scholarships, sa classroom buildings, sa mga livelihood projects, sa mga health programs, no? Kining tanan na ginaasahan sa atong katawhan. Kung paspasan nila ang pag-implement sa mga programa, hilabi na katong mga naigo sa Typhoon Yolanda, utang nato. Dako pud kayong sektor kana. Kung padugay-dugay pa ang gobyerno sa pag-implement sa mga programa, samot masuko ang mga tuwa dito. Ang mga nabiktima sa Yolanda, ang mga nabiktima sa ubang pa mga trahedyang nahitabo sa Typhoon Pablo, utang nato diri sa Mindanao, ang sa Zamboanga. Panay reklamo eh. Pero hantod karon wala lang giapoy kabaguhan sa ilang kahimtang. So, as long as naalagyapon mo pabiling kini mga reklamo, nya hinay pa kayo, hinay-hinay ang pagtubag sa gobyerno. Crash dive gud ang ang survey ratings nimo ana. So, kung gusto gud nimo na mausab ka na, nya maiangat na pud nato ang survey ratings, kinihanglan makit-an gayod sa mga katawhan nga double time. Bahala na mga antyaw sila na hadlok manggod na sila tungkol kay ni crash dive na ang ratings. Sige lang. Alang nga pasagdan nato na mo crash dive lang ka na. Mas maayo na lang makantsawan ka na, nag-double time. At least, ang mga tao, makasabot. Mayon sila, tanawa, hadlok sila karon pero okay lang. Okay, anyway, nakabenepisyo naman ta. Wala naman importante sa mga tao, makita lang nila na nagkatrabaho, nagalihok ang gobyerno. Ang problema is, makita nila hinay ang paglihok or hinay ang pag-atiman. Diha ta magka-problema. Pero kung paspasan, may daotan diha ba? Labi na, karon lagi ang question is, daghan, ang gawa sa manggod sa mga tao ron is, daghan mangiday kwarta ang gobyerno, no? Di man ka na kay DAP. Di man ka, billion man di ay na. So, ang question mark sa tao, nganong wala man ta ana, wala man ta nakakuha ni ana, nakabenepisyo ana, mao na siya. So, kinahanglan double time gid ta sa atong pag-implement sa mga programa. Si Speaker Sunny Belmonte, mianiyo sa pinakaunang negative rating sa SWS survey. Imo reaction dahil Congressman Carlo? Lagi, ingon lagi daw siya nga first time lagi daw siya nakatilaw og negative rating. Gikan sa plus 16 ang iyang rating, nahimo naman hinuon negative 1 ang rating niya. Ako sa tanaw nako no, medyo na timingan tingali na kining sa PDAF unya siya ang nagapush sa charter change. So tingin ko medyo diyan siya tinamaan eh. Hilabi na sa charter change. Siguro dili siguro gusto or gusto sa tao sa charter change. Pero ang institution, ang House of Representatives, gikan sa plus 26 rating, nahimo na lang siyang plus 18. So, mo lang medyo good news is ang institution is nalang gyapon sa positive, plus 18. Although si Speaker, nahimo ng negative.
But ako, kumpiyansa ko nga maka-bounce back lang magyapon siya. Ilabi na kung kinilagi, no? Mopasar mi og budget sa Kongreso karon. Unya kung among ipasar nga budget is kanang nagakuan gyud, nagatubag gayud sa mga panginihanlan sa atong katawhan. If Congress is able to pass a budget law na kuan gyud, that will really answer the needs of our people. Then I think mabawi pa ni Speaker Belmonte ang yang negative rating, ma-positive yan. That includes also the entire administration. Okay, Congressman Carlos, sa atong milabay nga episode, nasugdan nato og hisgot kining gisangat nga House Bill 4317 diya sa komitiba nga imong gidala, no, ang House Committee on Labor. Ang maong House Bill, ang 4317, nangayo kini og 2 weeks nga medical leave, no, alang sa mga empleyado. Ang pangutana sa katawhan kung unsa daw ang kalahian sa medical leave, no, ngadto sa ikumpara ngadto sa 15-day sick leave nga ginasulti karon sa mga kumpanya, Congressman. Well, ang katong kining House Bill, si Congressman Gus Tambunting sa Parañaque ang nag-file ani. And nakabutang dito sa iyang House Bill is kanalagi may 15-day unpaid leave ang empleyado, no? Kung siya magkasakit o sakit nga serious or grabe nga sakit, or dili ka magkasakit o grabe ang iyang asawa or iyang bana or ang iyang mga anak, no? So kini siya, of course naay ubang mga kumpanya na nagahatag na ani, pero depende sa kumpanya. Naay kumpanya nagahatag ani, naay kumpanya na dili nagahatag, depende sa CBA or sa palisiya sa mga kumpanya. Mao nang ang gustong mahitabo ni Congressman Tambunting is maisabatas na kini siya. Kung mahimo na ni siyang balaod, ang tanang kumpanya mo comply na ani. So 15 days unpaid leave para sa mga empleyado kung magkasakit siya o serious illness, or ang iyang asawa, ang misis, o ang mister, or katong iyang mga anak. So, usay gamit ani kay usahay magud kung grabe ang sakit, mapugos ang empleyado na gamiton ang iyang sick leave credits, no, ug ang iyang vacation leave. So, wala nay mahurot na tong tanan. So, dili na to mo-monetize, no. But with this, at least medyo dili na kaayo makaon or mabawasan niyang sick leave ug ang iyang vacation leave. So, amo pa ning hisgutan diha sa among komitiba. Okay. Napailaing balaod nun nga gisangat diha, no, sa committee Committee on Labor, no, kundi ikaw ang chairman, ang House Bill number 64 nga makagahatag og pribilehiyo sa mga kabusay gayon nga mangayo sila og mga employment certification sa ahensya sa gobyerno. Medyo magka-interest gyud ang katawhan ni siguro, Congressman. Mao kini ang House Bill na gi-file ni Congressman Anthony Del Rosario sa Del Norte. Ang iyang proposal is diha sa iyang House Bill is kung indigent ka, nga certified nga indigent sa DSWD tungod kay appeal ka sa ilahang National Household Targeting System, katong Poorest of the Poor sa ato pa sa DSWD. Ang usa sa mga additional benefits na makuha nimo is kung mangita kag trabaho, naa kay diskwento nga 20% sa pagkuha nimo og barangay clearance, NBI clearance, police clearance, med certificate gikan sa Department of Health, and katong birth certificate gikan sa NSO, or marriage certificate gikan sa NSO. Pero kinihanlan poorest of the poor ka ug certified ka sa DSWD. Kaya syempre nakabutang dito kung kinsay mameke ana na ay penalty. No? So usa kini sa mga gusto niyang mahimong balaod kay para ang atong mga poorest of the poor dili maglisod ug apply trabaho kay mga apply batag trabaho sa kumpanya na ay kini mga requisitos. So tagaan og discount. Mao na ang iyang proposal. Lain pang mga balaod doon nga nakapiling diya sa mga komitiba, Congressman Carlos Nograles, kining House Bill number 125 nga mupataw og taas-taas gyud nga silot ngadto sa mga kumpanya nga malapason gani nga
kabahin aning minimum wage law, unsa ba kapugat o kaisog kining giingong dugang silot, Congressman? Ang kay Congressman M. Aglipay kana siya, balaod nun, ang iyang proposal is ang penalty para sa katong dili mo sunod sa minimum wage law, tas-an ang penalty up to 50,000 up to 300,000 ang fine, no? Ang mahimong silot. Kay sa una man gud ang kasamtangan karon is mubayad ka og multa na 25,000 to 100,000. So ang gusto ni Congresswoman M. Aglipay, tas-an to siya ang multa na 50,000 up to 300,000 plus litigation cost or ang cost for the case, no? Plus attorney's fees plus moral damages pagyud. So mao na ang iyang proposal. Unya kung dili kabayad ang kumpanya tungod sa whatever palusot, pwedeng i-apply dito sa mga propiedad, mga assets sa presidente sa kumpanya or sa tag-iya sa kumpanya or sa manager sa kumpanya, pwedeng i-apply dito kwaon sa iyang mga properties. So sa mao na siya ang iyang proposal. Nakapinding po diha sa imong nga komitiba ang House Bill number 562 kundiin maghatag og kayuhan sa mga nagtrabaho diha sa industriya sa business process outsourcing kon BPO, Congressman Carlo Corrales. Pwede ba nimo mihatagan sa detalye sa mga balaod nun, Congressman? Well, kay Congresswoman Aglipay lang gihapon kini siya, murag mga ang proposal niya sa irang balaod nun is to define ang mga katungod sa mga BPO workers, no? So apil na diri ang bawal i-overloading sila og trabaho. Tapos kung 6 months after 6 months of training dapat i-regularize na ang katong mga BPO workers. So dili pwede ang palusot na extension sa training basta 6 months automatic regular. Unya bawal ang company band kay ang ubang BPO call centers naga-require og company band eh. So bawal na to siya. Unya respetuhon ang katungod nila for self-organization. Unya dapat na sila ay health and safety standards. Unya na ay officer in charge na sa pagpatuman niya ng health and safety standards. Kay lagi ang mga BPO workers prone kaayo sa mga sakit tungod kay ang ilang oras irregular or dili normal nga mga oras. And then dapat na ay full insurance na madawat nila og katong full medical examination na libre ang dapat ihatag diha para kanila. Ug uban pa mga benepisyo na ibutang niya, isa-isa niya dito sa iyang balaod. Okay, nakaabot kita sa pangutana sa atong mga kabarangay Salz, no? Ang unang pangutana showbiz, ako amin na imutang ni Salz. Showbiz na gyud. Showbiz. Ang unang pangutana sa katawan, Congressman Carlo, kung unsa ba daw ang imong ikasulti no sa plano sa TV host nga si Boy Abunda o sa iyang co-host nga si Chris Aquino nga mudagan sa pagkasenador. I-appeal na lang po nato si Ay de las Alas nga nagpadayag sa. Well, kuan man qualified everybody. I mean, if you look at the Constitution, base sa mga qualification for senator, qualified man sila. Si Boy Abunda, no, gawas nga sikat siya, he's of age, and he also, as I understand, holds a master's degree in communications arts, no. Okay. So qualified siya na mudagan og pagka-senator. Chris Aquino, popular sad, anak sa kapatid igsoon sa presidente, artista, qualified, no, educationally education background niya okay man sad. Unya dili nato kaliptan na during the past election nangampanya siya para sa mga senators, no. Adto siya sa lain-lain dapit sa nasod aron mangampanya siya sa mga senators na ginatabangan nila. So medyo naka-advantage siya kay nakatuyok na siya, naka-adto na siya sa nasod, no, sa lain-lain dapit sa nasod. So advantage po na. So maybe in preparation para sa iyang pagdagan, di ba, takabalo, Ay de las Alas, popular sad. So in terms of the qualifications, which is 35 years old, able to read and write, is a Filipino citizen, qualified mo na sila. And ang advantage nila, tanan, silang tulo, is sikat sila. Importante man po na para sa
usa ka kandidatong pagka-senator. Okay. Ang ikaduhang pangutanan sa katawhan kung unsa po daw imo ikasulti sa posibilidad nga mudagan si Senator Grace Poe pagka presidente karong 2016 ug ang iyahang running mate mao si Senator Chis Escudero. Yes, actually, dili pa kay klaro kung kinsa mudagan presidente, kinsa mudagan vice-presidente diha sa duha. Di ba? And then naapay mga istorya na dili pa daw na sure. Di ba? Medyo kuan pa, dili pa na siya confirm sa ato pa. Ngihon pa lang. O ginakuan pa lang. Storya-storya pa lamang. Chismis pa lang. Showbiz good ba? Unya, pero kung tanawan ni mga qualification po nila, aside from the minimum requirements sa Constitution, ang track record nila is si Grace Poe won as the number 1 senator last election. So, nakatap siya last election. Meaning to say, ina nakadaghan ang makuha niyang boto, ang posibleng makuha niyang boto. Si Senator Chis Escudero, twice, nag-top 2 siya in the 2007 elections and then in the 2013 election, top 3. So, inanakpod kadaghan ang makuha niyang boto. And, they're popular, they have the votes, they are qualified. And so, tanawon na to para mas mahimong bibo, exciting ating election. But again, wala pa yung confirmation. Mudagan ba sila o dili. Okay. So, we'll see. Murag, di na kita ito kapugad ay Congressman Carlo Nograles. May usos na kita nga itong tabil sa ito katulumanon. Madaghan pa kita mga pangutaan nila kay apil pa sa Manny Pacquiao para pagka-senador. Pagka-senator. Pero murag di na magita ito kapugan, imong mga mensahe para sa katawhan diri sa District National Staff. Yes, unas tanan, dagang kay salamat Zaldi ug Rafi ug sa tanang mga nagtan-aw karon. Nagkainit man ang atong national issues karong panahona, padayon lang gyapon ta sa atong pagserbisyo diri sa atong distrito. Gani ang atong job fair sa July 19 diya sa Davao City National High School, usa sa mga programa nato, and ang kanunay natong barangay skills and livelihood training sa matag barangay kada semana kana siya. So badayon lang gyapon kining atong mga pagserbisyo diya sa atong katawhan, hilabi na dinhi sa unang distrito. And pasalamat kog dako sa kanunay pagsuporta ug pagtanaw niya sa atong programa. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo, ug Nika, kaniyang tanan may adlaw. Okay. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles ug Sals. Pasalamatan po nato si VJ Salonga of Decoratives by Jan and Erks para sa atong sets na sa Sals no ug kang Ivan Castillo no para sa katong pagtabang pud sa ayos ka nato ug tungod wa na magitay oras kining inyo igalas kahanginan Rafi Bermejo ay ko na lang mag-ingon. Daghang salamat ug dalay ko na Dios. O sa atong mga televiewers, inyong alagad Salty Chato, maganda. Kalambuan, dalat ko na. Ako si Lorena Nacenas, 24 years old, taga Barangay Jacinto Arroyo. Og niagto ko dinhi para mangitaw kapalaran ako. Last 2011 ko ni-graduate og college. Then after ato, nakatrabaho ko relate sa kong course. Tapos pag abot ng 2012, murag 1 year po ko walay trabaho. Nagapangita ko, wala joy ka nang maabutay. Tapos gitap ko sa mga silingan na naaday job hiring din sa Bangkal. Broken family me. Tapos ikaduha ko sa among mag-igsoon, bali upat mi kabuok, kaduha ko. Ako lang po yung babae. Ako na po yung una nakagraduate og college. That's why karon, kahit sugod nakatrabaho na ko, kahit na on the spot na ako karon, paningkamutan ako na makatrabaho kong tarong o makatabang kong sa kong pamilya, lalo na sa kong igsoon. Daghang salamat sa job fair ni Congressman Carlo Nograles ug tungod niya na ko'y trabaho. Ako dahil si Lorena Nacenas, nana ko'y Kay. Ako si Michelle Anti Cruz, 22 anyos, nagpuyo sa Kilometer 8, Iniago Village, Matina, Pangit, Davao City.
Ani ako karon kay nakadungog ko sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dako akong pasalamat kay na hired on the spot ko. Nana ko trabaho sa gawas. Gusto na ako magawas kay gusto na ako masustentuhan ako ang akong pamilya. Ako isa ka minyo, nana ko'y anak. Gusto na ako matigaan akong anak ko mayong kaugmaon. Maunang dako kaya akong pasalamat. Isa ko ka-graduate nga vocational na TESDA NC2 certified kang attorney rapod Carlo Nograles. Maunang dako ka akong pasalamat sa iya kay daghan kay siya natabangan labi na sa maing narin mga ingani nga job fair kay daghan kay tao nga walay trabaho o daghan siya ginatabangan nga mga tao. Kay Attorney Carlo Nograles, daghan kaayong salamat sir. Kay tungod sa imuha na anak ko'y trabaho, ako si Michelle Antie Truz, na anak ko'y Kay.